Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Ito muli ang Apadman ng Templong Alituhan ng Lunting Agama. Sa araw na ito gusto kong magbasa ng isang email, o not email, kundi ng isang chat messages. At sinasabi niya, pero hindi ko babanggitin ang pangalan kung kanino ito nagmula. Sabi niya, good morning po Apadman. Charot-charot lang po sa TikTok pero as in, wala pong love life. Parang tamad na akong magmahal uli. Nakakapagod na paulit-ulit lang nang dumarating, nawawala na lang bigla. Hirap na ngayong stage ng pag-move on, bubuoy mo ulit sarili mo, tapos mawasak na naman uli. Hirap po kaya di mo alam paano ka mag-uumpisa uli, lalo na po dito sa abroad. Yung pain ng pagka-broken mo, di mo mailabas, walang oras para mag-emote. Kaya yung lungkot, yung sakit, tagal kong dinala. Minsan nagtatanong ako, lalaki ang Diyos, pero bakit ang mga lalaki masyadong mapanakit sa babae? Until now po, Apadman, hindi pa po ako nakaka-move on kay blank. Nag-heart siya sa post ko, tapos i-unheart. Magkunwari na lang po na in love na, pero na meron ng iba kahit wala. So, ito yung sitwasyon niya. Nakaka-relate ako yung yung pagbubuhos ng emosyon. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, hindi mo pwedeng magawa dahil kasi kailangan mong maging professional. Tama yan, kalahi, no? Saludo ako sa iyo dahil kaya mong i-manage ang lungkot, yung pain in terms of emotional pain. Dahil kasi yung pain na nasugatan ka, nauntog ka, okay lang yun, lilipas yun. Pero yung pain na paglaruan ng ating puso, yung masugatan ka, parang ang hirap kasi internal yun, no? Like, nung namatay, nung may sakit ang tatay ko, hindi pa namatay, no? Nung nasa California ako, talagang ginamit ko ang free time ko, like umaga o kaya gabi, after work, doon ako nag-iiyak-iyak. Although, sinisikap ko na iiyak lahat to, para kasi ayaw kong itago sa lahat, no? I need to release all those pain para paunti-unti nawawala. So, moving on, parang yun yung issue, no? Bakit nga ba di ka makamove on? Kasi ayaw mong bitawan. Ayaw mong bitawan sa alaala. Although yung physical na tao, wala na. Pero hindi mo nabibitawan yung emotions mo at yung isipan mo patungkol sa tao. Although, yung bandang huling message mo, parang sinasabi dito na until now, Apadman, di pa po ako nakaka-move on kay blank. Nag-heart siya sa post ko, tapos i-unheart. Magkururi na lang po na in love na meron ng iba kahit wala. So, dito, no, parang ikaw nga na paglalaruan. So, you have to stand strong na hindi ka laruan, na hindi ka dapat paglaruan, na isa kang babae na dapat mahalin at ikaw ay kaibig-ibig, no? So, you have to be straightforward. In terms of sakit naman, parang sinasabi ko, huwag mong masyadong itago ang sarili mo. You need only to transform yourself to become a powerful woman. Powerful, ika nga, makapangyarihan, matapang, na hindi ka pwedeng paglaruan. Pero syempre, dapat matutunan mo rin na marunong kang mag-put down ng iyong shield para naman lapitan ka ng tao, no? Pero ngayon, kalahi, alamin mo muna ang iyong priority. Alin ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang maganda sa nakikita ko is you can still hold on to your own self. Parang ako, namatayan ako ng nanay at tatay. Hindi ibig sabihin na wala sila, ay wala na din ako. Na hindi ako pwede mag-move on sa kamatayan ng aking mga magulang. I know, different siya, no? Different siya. Pero ako sa nakikita ko, you have to celebrate kasi hindi ka pa nila nalokong maigi. Hindi ka nakunan nila, no? They don't take you from your situation. Nasaktan ka lang sa damdamin mo, pero hindi ka nila kinuha. Hindi nawala ang iyong pagkatao, hindi nawala ang iyong pagkababae, no? Ang mahalaga dito, kalahi, no? You have to be strong na huwag ka nilang lokohin pa, i-drag out sa anumang mga katarantaduhan na kanilang ginagawa. At para sa mga lalaki, yes, you have mentioned na minsan natatanong ko sa lalaki ang Diyos, pero bakit ang mga lalaki masyadong mapalaki sa babae?
pagdating diyan, hindi kita pwedeng sagutin, no? Hindi kita pwedeng sagutin na God is male. Ito isang kontrobersiya ng theology at sa reliyon dahil kasi hindi naman talaga naglalaro o hindi naman masyadong panakit ang Diyos, no? And I know this Holy Wednesday, ito sa mga Kwaresma ng Katoliko, pinakikita dito na mapagmahal ang Diyos, no? Mapagmahal ang Diyos, pero pinakikita na malupit din ang mga tao sa isa't isa. God loves us. Hindi siya mapanakit, no? Although God, iniisip ko na lang din kung ako ang Diyos, ako yung eternal, at nakikita ko ang lahat ng bagay at lahat ng mga tao sa mundo, bestie ko, kalahi ko. Masakit para sa akin na makita na nagdurusa kayo. But then, I have to maging firm na nakaupo sa aking posisyon. Kasi kung lagi akong tatayo at tutulong sa mga tao, ay hindi sila matututo na tumayo. The reason why na minsan tahimik si God sa ating mga panalangin ay tinuturuan ka ng aral na tumayo, tumindig ka para kumilos ka. Lagi nga ang turo natin sa Luntiang Agama, yung mga simple wishes, hindi niya nabibigay yon. Kasi alam ni God na binigyan kanya ng kapangyarihan para gawin ang mga maliliit na bagay na yon. Siguro, ang kailangan nating magkaroon sa sarili natin yung tiwala. Tiwala kay God at tiwala sa sarili natin. Always know God is within you. At kung si God ay nasa iyo, matakot na ang mga kalaban mo. Wala man loloko sa iyo. Always ask God, no? Always ask God to be with you all the time. Pagkagising sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kung kasama mo ang Diyos, safe ka, ligtas ka. Kaya nga, ito yung nagiging negosyo na ngayon ng mga simbahan, ang salvation. So, hindi lang salvation sa kapahamakan sa impyerno, kundi salvation sa kapahamakan dito sa mundo. Dahil maraming demonyo, no? Nagiging demonyo. And come to think of that, kung itong taong ito nanloloko, tingnan na lang natin kung ano ang kanyang nakaraan nung bata siya. Hindi siya natuto ng pagmamahal. Wala siyang magulang. Hindi siya napasuso ng kanyang nanay at nagutom siya nung bata siya. Kaya ngayon, parang isang part ng buhay niya, hindi niya natutunan ang tunay na magmahal. Pero ikaw, kalahi, marunong ka magmahal. Swerte ka dahil nasa iyo ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay nasa pag-ibig at pagmamahal. Kaya patuloy tayong magmahal, mga kalahi. Kahit na iba ang reliyon ng mga kasama natin, kahit iba ang kanilang nationality, iba ang kanilang salita, ang salita ng pag-ibig ay iisa. It doesn't know any gender, it doesn't know any color, it doesn't know any language, kasi ang pag-ibig ay iisa. So hanggang dito na lang, itong apaadman ng Templong Alituhan ng Luntiang Agama, at nawa gamitin nyo ang panahon nito upang magnilay-nilay, kilalanin maigi ang iyong sarili. So ito muli ang apaadman, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.